So yun na nga, no, magandang araw ho sa inyong lahat dyan. Bali, today is another gala vlog. So dahil ako'y napagala dito, napadaan at sa kalye nitong Ramon Magsaysay Avenue, previously known as Oyanggurin Street. So nag vlog lang ho tayo dito. So ngayon, ano ba meron dito sa kalye na to? Ano lang siya, hindi man siya ang oldest street ng Davao City, pero isa to sa pinaka busy, no? The most busy street sa Davao City, kasi ito ay situated, located sa Chinatown sa Davao City, no? So dito sa Pilipinas, marami naman talagang most of the highly urbanized city or mga metro cities per region ay meron talagang mga Chinatown na. For example, sa Manila, meron silang yan nga, Chinatown, no? Divisoria, Binondo. Sa Cebu naman, meron silang Parian or Colon. Meron naman, at ito naman sa amin sa Davao City ay ang Ramon Magsaysay Avenue or Oyanggurin. And sa Iloilo, meron silang Calle Real, city proper, yun. Calle Real, Giimba, tama ba? Basa Street. And sa Bacolod naman, medyo sorry sa Bacolod, hindi ko masyadong kabisado kung meron ba silang Chinatown sa area nila. Pero itong kalye na ating kinatatayuan ngayon na Ramon Magsaysay Avenue is siya, common, hawig talaga siya sa Bacolod, sa kanang, yung, alam mo yung ano bang kalye yun sa may Bacolod, yung doon nakatayo ang luma dati, pinakaunang City Hall ng Bacolod. Kasi ngayon, di ba, nailipat na yung Bacolod, bago na yung yung City Hall nila. Hindi na, basta meron ako napuntahan doon, nasa vlog ko yan na madalim na nga yun, gabi na. Napaka-busy na kalye, na lugar. So hawig tong lugar na to dito sa Ramon Magsaysay sa Bacolod area. And of course, meron siyang hawig sa Calle Real ng Iloilo. Yan, Friendship Arc of Friendship. Sa Parian naman, medyo malayo, malayo itong hitsura ng Ramon Magsaysay Avenue natin. Compare natin sa Colon Street, kasi ang Colon Street talagang mababanaag natin, talagang mararamdaman natin yung touch of history. Talagang mafe-feel mo, kumbaga mararamdaman mo talaga na parang may something sa lugar na yun, may istorya. Mga years, di ba? 100 years na yun, no? The oldest lang naman, pinakalumang kalye lang naman siya sa buong Pilipinas. Pangalawa ang Escolta ng Manila. So ayun, bali, ang gala natin na to is iikot ko nga kayo dito. Itutur ko kayo dito sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Avenue, although hindi na tayo dadako pa doon sa pinakadulo nitong bahagi. Kumbaga, doon tayo papuntang direction tayo sa Ramon Magsaysay Park. So pinakita ko lang ho sa inyo itong lugar na to dito sa Guerrero, corner Ramon Magsaysay Avenue. So isa to sa wireless kasi namin dito na kalye. So fiflex ko lang, no. So si Joko Rocordo, no, nagsabi siya na, siya, wireless kasi, di ba? Siyempre kami mga taga Davao, hindi naman siguro masama, na happy kami, masaya kami na ipagmalaki, i-flex, ibida itong aming kalye sa Davao City, underground cabling system. Kaso nga lang, ang iba naman ay hindi ko alam kung bakit ayaw nilang marinig yun, o ayaw nilang parang naaasar sila sa mga taga Davao, parang naiirita sila na lagi na aming pinagmamalaki, basta proud kami, as Davaoenyo na meron kaming kalye dito. 4 na kalye meron kami na walang head wires, overhead wires or spaghetti wires, ganun. So nakabaon siya, so gaya nito. So yung iba parang ayaw nila, kumbaga ayaw nilang i-flex namin. So pasensya na, wala kumbaga lang kami, happy lang kami na mag-share ng mga taga Davao na meron kaming ganito. Kumbaga, kung kaya ng Davao City, kaya rin ng ibang syudad sa Pilipinas na mag-underground cabling system. Pero syempre, kung hindi naman talaga yan ang top priority ng inyong city, government, ng inyong LGU, syempre, sila nakakaalam dyan, di ba? Hindi naman siguro lahat ng lugar applicable ang underground cabling system. I don't know. Or hindi lahat ng syudad ay afford mag-underground cabling system. So, yun na nga, may mga kalye, may mga komentor na, yun na nga, si Joko Cordo, basta, sabi niya na, hindi naman daw talaga Davao City ang first ever na syudad sa Pilipinas na nagkakaroon ng underground cabling system, kasi nga ang IT Park, CBD, BGC, Ayala, and kung saan-saan pang lugar sa Pilipinas, may mga mga underground cabling system, which is totoo naman talaga. Yun na yung BGC, CBD, IT Park, mga underground cabling system sila. Pero ang kaibahan kasi dyan, mga kagala, mga nanonood, ang kaibahan ng BGC, IT Park, CBD, kung ano pa mga business district sa Pilipinas, Mega World, sa Iloilo. Ang kaibahan kasi sa Davao City na underground cabling system namin dito is talaga siya, public space,
hindi siya private owned, hindi siya private property. Yun, hindi siya pagmamayari ng Ayala, mga company, no. So ano talaga siya, government fundings and government project talaga siya, hindi siya initiative ng mga private sectors. So yun, pero syempre appreciate natin yun, no? Nag-i-enjoy tayo maggagala sa IT Park, CBD, BGC, Ayala. And now, so ano na tayo, walking na tayo papuntang Ramon Magsaysay Park. Ito dito ating nilalakaran ngayon ay underground cabling pa rin to dito, pero sa bandang unahan may mga wirings pa rin, kagaya niya may wirings pa rin naman, kasi nga ano pa to, parang nasa mga 60 to 70% complete. So ibig sabihin hindi pa talaga siya fully underground cabling system itong kahabaan ng kalye, pero ongoing under construction. So ibig sabihin partially na-i-enjoy na namin mga taga Davao ang portion ng Ramon Magsaysay Park na walang underground cable. Walang overhead wires. And ngayon naman sa unahan nito ay makikita ko ninyo yung namin dito, yung napaka busy na Uyangguren o Ramon Magsaysay Avenue, Chinatown. So nga pala, itong Chinatown naman dito is meron ditong parang pang counterpart, although hindi naman talaga yung kahawig, kaparehas. So kumbaga parang mga version gano'n, no? So kung merong Vito Cross in Santa Cruz sa Manila, City of Manila, kung merong Calyeria sa Iloilo, kung merong Colon sa Cebu, kung merong sa CDO, meron bang ganito sa CDO? Divisoria na parang meron. O kaso nga lang sa CDO hindi ko masyadong na-explore yung lugar. May mga portion, marami pang lugar na dapat kong explore sa CDO. Ewan ko ba. Sige lang, no, hindi pa naman bawal pumutang CDO. Ibig ko sabihin hindi pa naman nahiwalay ang Davao City. So ibig sabihin mataas pa yung chance natin na makabalik ulit doon at mag-i-enjoy na hindi pa kailangan ng passport or visa. Kasi di ba sabi nila ang Davao City is hiwalay na daw, magkakaroon ng sariling republika ng Davao, ganun. So yan na nga, balik kung merong Calyeria sa Iloilo City, kung merong Santa Cruz Manila. Santa Cruz is bakit ko nasasabing hawig sa Santa Cruz itong kalye ng Uyangguren, Ramon Magsaysay? Kasi siya ay may mga Chinatown siya, no? May mga botika, mga murang mabilihan ng mga gamot, mga biogesic, ganun, paracetamol, yung mga basic, mga paracetamol. Tapos meron dito mga murang mga school supplies, basta lahat kumpletos, no? So parang Chinatown din talaga siya. Pero Santa Cruz Manila ko na siya ay maihahambing kasi nga pag Divisoria kasi ibang level na rin 'yon. Oo. Iba na yung crowd. Iba na rin yung pagiging busy ng Divisoria. Wala na yata makakapantay doon sa pagiging busy. Yung sa Colon Street naman ng Cebu, masyadong malayo rin ang hitsura kasi ito kasing ating mga gusali dito sa Ramon Magsaysay Avenue is mga maliliit lang na mga gusali, like ang second floor to may mezzanine floor lang talaga sila, tsaka hindi luma ang mga building dito. Luma siya, like mga 50 years or 100 years. Walang 100 years old, no? Meron siguro pero ilan lang, maliliit lang siguro na mga gusali. So Santa Cruz Manila, no? Yan ang maihahambing ko dito sa Cebu, Colon, pero hindi sa itsura, ha. Kasi Colon, ang ganda rin ng Colon, lalo pagka takip-siling gabi na, para kang nanonood, no, yung sa mga vlog sa mga Shibuya ba yun, mga Japan, basta Tokyo, basta somewhere in Japan, na kapag kagabi ang daming mga LED banner, no, LED na mga screens. So dito walang ganun, no, ang Ramon Magsaysay Avenue, itong ating nilalakaran. Pagka bandang alas 7 wala na to dito, para na siyang dead city. So wala nang mga tao dito, na wala na tindahan, sarado na lahat, early as 5, 6, 7, 6:30, ganun. So lahat ng mga establishments dito ay nagsasaraduhan na, uwian na. Pero kapag ganitong oras, peak hour, maraming tao, busy. So ano pa bang mga maihahambing natin dito ng mga lugar?
Ramon Magsaysay. Basta Chinatown na. Siyempre ako bilang bata dati, 90s no. Ramdam ko tong lugar na to, dito napakadaming tao, nakatakot na mahiwalay no sa mga magulang, mga adult na kasama kasi pwede kang hindi na mahanap after pag kaya makawala no, makaalis sa kailang paningin kasi sobrang daming tao talaga dati. Di ko alam kung siguro ganun na yung nangyari na wala na masyadong tao tong Uyanggurin compared dati in the 90s or the 2000 kasi nga nagkakaroon na ng maraming mga option ang mga tao, yung mga taga northern part of Davao and southern part of Davao ay meron na silang mga sari-sariling bilihan, for example mga hardware no, mga school supplies, mga kagamitan pang kuryente, ganun, di ba, pambahay. So marami na silang mapagpipilian, marami na mga option na pupuntahan ng mga shoppers. Hindi lang dito nakafocus. Dati kasi ito na talaga pinakano available yung mga pangailangan nila. Dito lang makikita. Kaya super crowded noon. And syempre dahil na rin sa nito, yung urban planning. Urban planning ba tawag dyan? Yung paglilinis, beautification, no? Nililinis yung kalye, road widening, ganun. Ang kagandahan lang dito sa Davao City, hindi man kasing moderno ang Davao City kagaya ng ibang mga western countries, pero pagdating talaga sa linis sa kalsada, talagang lumalaban ang Davao City. Galing. So Chinatown to dito Ang Chinatown sa Davao City siyang pinakamalaking Chinatown. I mean the oldest or the biggest. Parang the largest yata no. The largest Chinatown sa buong Pilipinas ang Davao. Consists of 5 barangay. So Uyanggurin Chinatown consists of 5 barangays, making it the biggest Chinatown in the Philippines. Yun no. Nadali tayo. Pamili tuloy. Chinatown kasi to dito, napakamura ng mga bilihin. Okay, so post tayo sa vlog. Okay, ano pa ba? Yun na, bali Colon. Hindi man magkahitsura ang Colon in the Uyanggurin kasi nga iba yung touch ng Colon no. It's more of historical. Tapos sa Real naman, iba rin ang aesthetic din ng Real no. Ano din sila? Historical. Western, lakas maka-western ng mga doon, mga buildings, gusali. Dito sa Uyanggurin, wala, na to, moderno na. Chinatown, typical. No? So dito na area, may wiring sa kami dito, hindi pa tapos, kumbaga. Hindi pa siya fully. Basta lahat na, no? Dito mo na makikita sa Uyanggurin, Chinatown sa Davao. Phil Chris, ladies and gentlemen.